Grabe ito mga kababayan, isang 2 years old sa North Korea ang napabalitang nahatulan ng life imprisonment matapos madiskubre ng mga otoridad ang isang Biblia sa kanilang pamilya. Bakit nga ba nadamay ang bata? Tara at alamin ang buong istorya. Ayon po sa US Department of State sa kanilang 2022 International Religious Freedom Report, isang buong pamilya kabilang po ang isang 2 taong gulang na bata ang naiulat na ipinadala sa isang political prison camp matapos mahuli ang mga magulang ng bata na may hawak na Bible. Viral po ito ngayon mga kababayan, pero ang katotohanan niya noong 2009 pa ito iniulat. Ngunit muli siyang nabigyang pansin noong taong 2023 nang ilabas at iulat ng iba't ibang international media at Christian organizations ang detalye ng report. Ayon naman po sa Open Doors, isang organization na nagmo-monitor ng persecution laban sa mga Kristiyano, kabilang raw po ang North Korea sa mga bansang itinuturing na pinaka mapanganib para sa mga Kristiyano. Sa ilalim po ng mahigpit na sistema o batas ng North Korea, ang pagkakaroon o paggamit ng religious materials tulad ng Bible ay maaaring ituring po na isang seryosong paglabag o isang krimen. Mayroon po kasing batas ang NOCOR na tinatawag na guilt by association. Ang guilt by association ay simple lang ang ibig sabihin. Mapaparusahan ka dahil sa ginawa ng taong konektado sa iyo. Halimbawa, kung nahuli ang isang magulang na may Bible, automatic na pati ang mga anak nito ay mapaparusahan. Iyan ang tinatawag na guilt by association. Sa ilalim ng patakarang ito, hanggang 3 henerasyon ng isang pamilya ang maaaring makulong o maparusahan ng mabigat kapag ang isang kamag-anak ay nahatulan dahil sa political or religious crime. Pero ito po ang tandaan natin mga kababayan. Kahit may persecution, manatili tayong maging matatag sa ating pananampalataya dahil ang katapatan kay Jesus ay may naghihintay na gatimpala. Sabi po ni Billy Graham, no suffering that the Christian endures for Christ is ever in vain. Peace out. Boom!